Rolling! Nag-roll! Hello, plant lovers! Welcome today! Dito sa Bukit Amara! And we're going to have a date for him! Naburingki! And this time, guys, makikita nyo dito na napakatahimik sa lugar dito sa Lokbay. Nandito tayo sa Bukit Amara! Hello, plant lovers! Ganun na. Nagsasagway ng ganon. Sabi dito, magpi-fishing kami. Kaso kailangan ng bulati, of course. So, kailangan nating makahanap ng bulati. Paano ba maghanap ng bulatis? Hanapin ko kaya ang mga tao dito. Mga tao! Mga tao! Nasaan ang bulati? Parang wala. Actually, wala po akong face mask kasi wala naman po akong makausap dito. Wala po dito magaganap na social distancing kasi wala naman pong mga tao. Hello, plant lovers! Ibig ko sabihin ay mga bulate. So ito yung fish pond natin kasi nagme-makeup pa, nag-aayusan pa sila, yung magbablog talaga si Ate Joanne. So kailangan natin ng pambungkal para makahanap tayo ng bulate. Pero ingat tayo, baka sa pagbungkal natin hindi bulat, kundi cobra ang makahanap natin dito, nakatagpo. So pero ako nakikitang dalawang bata na naandito sa farm. Pero kailangan ko mag-face mask kasi may kakausapin tayong bata. Kasi para may pambungkal, hihiramin natin yung pambungkal kasi tayo talagang dapat kumuha ng bulate. Kasi sabi nga nila, kasabihan, give a man a fish and he will live for a day. And give and teach a man how to fish and he will live forever. Eto na, mahahanap na natin ang mga bulate. Ba, meron na siyang nakukuhang bulate. Pero syempre, dapat kailangan kong kumilos kasi kami yung kakain. Hindi yung bulate ang kakain namin. Kami ang kakain ng mahuhuli. Hello, plant lovers! And this time we're about to get worm for our fishing. It will serve as our bait. I'm Joanna Altaveras. I will be your vlogger today. You have to tusok the lupa. Okay? Tusok the lupa, right? Tusok. Yeah, and then you have to pull. Push. And then you have to look for the bulate. At hahanap tayo ng bulate para makuha natin at mailagay natin sa... Meron na ano na. Sasalok natin. Oh, galing. Nakakuha ako ng bulate! Huwag kayong maingay. Bubulatin natin si Black Kadaver. Lalagay ko sa make-up. Halika. Bubulatin na natin. Jella, tikman mo naman. Mamaya, basag pa. Hindi tikman daw ni Jella. Walang problema. Mabagong bili ko na. Large! Yan ang hulo. Oh, kuhanin anyway, mamaya mangunguha tayo. Pwede ba nga dito na lang ako? Hindi pwede, doon nga. Ikaw mauna. Oh, di ka. Go na! Diba kung ako yun, naku, baka lumubog na.
dahan-dahan lang naman. Oo. Ganon, dadiretso ka lang. Ilang tao ba ang kaya yan? Mga 3. Gaano to kalalim? Ano lang po? Okay. Lampas bata. Hindi lampas tao, lampas bata. Dali na! Hmm. Ano? Okay na. Paunahan kami ni Elgin. Ang unang makapagpa... Kailangan Ano ba may yun? mahuli tayong fish. Una. Ang dami. Buhay pa yan? Hindi So, ang makikita daw dito guys is red tilapia. So, kailangan may mahuli tayong red tilapia. So, hanggang anong oras kaya? Ayan, may akong... So, ayan. So, 1-0. Ayan, meron na ako ulit. Huwag ka namang masyado ka naman. Sinadora ka. Hayaan mo lang dyan. Hayaan mo lang dyan. Wala pa. Kinain na nila yung Kakain na. rainbow. Bigyan ulit ng Ang talino nila. Ito yung tinatawag nating traditional fishing. When we say traditional, it's an old fashion of getting the fish in this Ano kind the of fish? fish pan. Okay guys, tingnan nyo to ha. Maliit yung nakuha niyang isda yung sa akin. Sobrang laki. Para na tong pating. Hoy, may One, monster fish ba two. dyan? Ay, nagalaw. Wala, ubos na! Nagalaw yung So, wala. Ayan. Lalagyan uli. Meron na ako uling worm. This is for my second fish. Ako din. Yes. Papalagyan ako. Lalayuan natin. Alam mo, ang talino ng mga fish. Kinakain lang nila, tas ano. Imitas mo. Wala pa din. Gaya nga ng sabi ko kanina, give a man a fish and he will live for a day. And teach a man how to fish and he will live for a lifetime. Pero habang nagpipishing ako, may naalala kasi ako eh. Yung guy na sinabi ko na, give a man a load and he will text you for a day. Give a man a cell phone and he will be you in forever! Walang ganon. Wala bang ganon? Gila taas mo. Gila taas mo. Wala. Meron na? Ano na, taas mo. Hindi pag lumubog daw yun, di ba? Pag lumubog daw. Yan. 1, 2, 3! Para na! So, syempre, ang liit nila. Galing! Ang mami na ko, Wala na naman ako. Wala na naman ako. Okay. So, ganun 1 all. Guys, pag akong nauna, bibigyan ako ng 200. Pag siyang nauna, bibigyan niya ako 100. Okay, ready? Ay, 1. parang napaka... No! Bilis! Hindi, hinuhulog ko kayo. No! Ano? Basta, ganito. Mali yun. Pag ako nauna, siya magbabayad nitong fishing fee. Pag siya nauna, ako magbabayad. Deal? Okay, Yay! go. Ready? 1, 2, 3. Naubos na naman yung worm ko. Buti nga kayo. Uy, naubos na naman. So guys, napaka-fresh ng mga fishes dito kasi wala siyang Chlorine. Wala siyang chlorine. Oo, walang chlorine. Kasi, Wala naman wala naman tayo talaga chlorine dito. So may chlorine ba yan? Di ba ang chlorine nagpapalinaw ng tubig? So, as you can see, hindi siya malinaw. Kaya wala Sino siyang ang chlorine. magbabayad? Pero kasi wala naman talaga siyang pambayad. Kahit manalo ako, ako pa rin yung magbabayad. Kailan ba tayo? Dapat tigigisa tayo Oo. ha? Para pag tayo nakapito na, pero mas marami akong makakain ng tilapia, kaya kailangan makasampu tayong tilapia.
dalawa, ito wala pa. Hoy, meron na ako nakuha. Sa'yo kasi maliit Bakit pa ba yun. yun? Kasi ang maliliit, ang jutes, binabalik. Kailangan pag-ducks. Pag-ducks na, pwede mo na. Wala akong pakailangan. Ito wala kaya kita. Ikaw kaya! Actually, dahil napakababaw nito, ako na lumabog. Kasi guys, hindi ako marunong lumangoy. Try nga natin. Bakla ka! So, ang ganda-ganda dito, diba? Napaka-relaxing. So, if you have kids na hindi pa na-experience mag-fishing, and you're from Manila, you can go here and come here at Bukid Amara. Sobrang ganda ng experience na to. Parang I think it's 50 pesos, tama ba? 50 pesos. 50 pesos for ano ba, unlimited Rental. fishing? Hindi natin alam, di pa naman natin nakakausap. Basta ka naman kasi pumunta dito walang maaga, in-invade mo ang Bukid Ama. No! Hoy, hindi yan totoo. Kasi sir, ang sabi ni sir, yung director nyo, tulog ng tulog. Parang may kumagat na. Wala na, napapagod na ako, nainip na ako, ayoko na. Iwanan ko na si Elvin dito guys. So, anyway, nakahuli na naman. Anyway, kahit naman wala akong mahuli, ako pa rin ang magbabayad. Alis na ako. Bye! Hello plant lovers! So, andito tayo sa sunflower field. Right now, tuturuan tayo ni Sir Mike kung paano magtanim ng mga seedlings na 1 month old. So, some of the seeds daw, ang pinanggalingan mostly is imported. So, different countries, may Japan, Netherlands, Switzerland, US. So, this one, ang tinatanim natin, kanina yung pinakita ko sa inyo, it's a dwarf. This one naman, ito yung mga matataas na pang Bloomfield talaga. Kung mapapansin nyo dito, look closer. Dito, dun sa mga pinagtaniman kasi ni Sir, may mga holes. Yung parang, eto, hose. Ang tawag dito ni Sir is drip line. So, ibig sabihin, you don't have to water it ng isa-isa. Once na inon lang ni Sir yung faucet, automatic meron ng lalabas na water para each plant nakaka-receive ng equal watering. Guys, come on! It's okay for me to have a dirty hands. Try ko. So, kailangan daw itatapat dun sa tapat ng line. So, sir, anong klaseng soil to? Well, kami kasi may sarili kaming timpla for this one. Mm-mm. We mix our, it's called coconut peat base. Okay. So it's our own mixture Mm-mm. designed for flowers and herbs. Ah, So so, it's specially formulated. And we call this grab and grow potting okay. mix. So, ano po siya? Pwede rin sa mga vegetables? Oh yeah. We are selling this now at sa Manila, sa Wilcon Depot, MC Home Depot. Ah, So it's okay. available na for people kasi it's easy growing. Oo. So, Mabilis sir, patuloy. may sarili na rin po ba siyang fertilizer? Meron siyang kasama na. Ano pong fertilizer? It's a controlled release fertilizer, so it lasts for 6 months. So, parang Osmocote. It's actually Osmocote. Ah, So, yun so ang- guys, sa Osmocote din, kasi controlled fertilizer rin yung ginagamit. And it's lasting for 6 months. So you see, this is the sign na talagang may healthy yung roots. Kasi white. White na white, no? So that means the media is correct. Yeah. So okay. tama yung mixture namin ng substrate. So, sir, diba, nagde-depende yung pag-grow ng plants doon sa pH level ng soil. Exactly, yeah. So, ano po ba yung ideal na pH level dapat? Sa general, in plants and vegetable and herbs, it has to be between 5.5 to 6.5. Ah, okay. So it has to be slightly acidic ng Ah, konti, but not too acidic. not too acidic. Yeah. Okay. So it's below 7. 5.5 to 6.5 is So, ibig in general sabihin- idea. So, sir, ibig sabihin ba, lahat ng plants, yun talaga yung kailangan nila? General, there are acid-loving plants and there are
alkaline-loving plants. Oo. So, But parang... in general, like vegetable and herbs and flowers, they thrive in that kind of pH range. So, kasi yung mga ganitong klaseng soil, parang feeling ko, hindi siya pwede for succulent and cactus. Well, that one, you need a little bit loose soil, mga sandy soil and Oo. sandy Kasi clay. nga, eto, sandy medyo loam. madaling mag-compact yung mga soil niya. So, magro-root rot. Pero, it's ideal for vegetables and, ito mga sunflower. So, sir, how tall naman po lumalaki tong sunflower na ganito? Well, ang sunflower kasi mga 5 to 6 feet tall. But this one is a zinnia ito, no? Tinatawag natin zinnia. Okay. But these are the cut type zinnia. Cut flower Zinnia. type, oo. Okay. Sunflower grows about 4 feet to 5 feet tall. Depending on the season. If it's like cloudy days, like what you see, our sunflower now is a little bit dwarf Okay. because there's no sun. So you need plenty of nagde-depend sun. talaga siya dun sa sunlight. Yes, so you need So, plenty yung of laki sun. ng flower, talagang importante rin talaga for the flower ng sunflower. Yes, exactly. Okay. Kailangan nila ng maraming So, sir, sunshine. mga gaano katagal naman po lalabas na yung flower niya? Ang sunflower, mga 2 months. And ilang feet nga po ito tumataas? About 4 feet to 5 feet tall. Sometimes 6 feet, depending on the sunshine. Okay. If you get more sunshine, then you get better More than 6 feet. Ano 6 feet, 6 yeah. feet talaga. So, sir, ba't ang bilis nyo magtanim? Sanay. Been doing this for 20 years. Okay. So, So, sir, eto, since sabi nyo kanina sa akin, may fertilizer na yung soil. Pina-fertilizer pa po ba uli? yeah, sa drip line. So, ang okay. feeding namin ng nutrients goes through the drip line. Meron kaming fertilizer tank doon. So, that feeds all the nutrients. So, here. usually po, every now, how many days po? 7 days? No, ang aming feeding normally every other day, every 3 days. Okay. Depende sa health ng plant. If we see that it's healthy, then we don't feed a lot. So, and then we adjust our feeding depending sa growth stage. Kung namumulaklak na yung halaman, we adjust the ratio of the nutrients. Okay. So, ganun yung So, sir, binibenta niyo to? Ano na, feeding? Opo. Hindi, I mean, No, this one is for tourism lang. Kasi gusto ng mga tao na na may Oo. picture. But for sunflower, we do cut and pay. Okay. So, they harvest their own sunflower, they take it home. So, how much naman po yung mga sunflowers? Ang sunflower, dito parang 75 yata bigay namin per Okay. Kasi sa market, 150 na isa na. So, guys, Yeah. totoo pala talaga na magtanim ay hindi biro. Hindi biro. Nakakasakit ng likod. So, ang galing-galing nyo naman, sir. Thank you. Talagang sobrang hanga talaga rin ako sa mga farmers eh. Kasi sabi nga ni sir, you really need to have a lot of passion Oh yes, yes. for you to develop this beautiful kind of farm. So, yan. So, mamaya, papa-experience daw na ni Sir Mike yung kanyang Tarragon tea. Yes, so na we serve it there. freshly harvested dito sa Bukid Amara. Yeah. So, come on guys! So guys, yan, natapos na akong makipagsabayan sa pagtatinim kay Sir Mike ng sunflower. Medyo hingal ako doon. So, ayan, I have to clean my hands. Pero, look, hindi ko ito palalampasin. Ang cute-cute no, faucet. Tapos, merong flower pot na merong succulent on top. Ang cute. Plant lovers, eto yung Tarragon plant na sabi ni Sir Mike, ipapatikim niya sa atin yung special Tarragon tea. From this kind of plant, i-harvest niya. And then, we're going to boil it. And then, we're going to taste it after. Okay guys, later I'll show you. Bye!